Good morning, isang palang umaga naman mga kababayan. Date 10/15/2025. Ito tulad ng nagkakawian natin mag-Sabado ito umaga dahil papasok tayo. Limitado lang yung oras natin. Itong short video lang itong natin. Ipapalabas natin. Re-reaction natin mamaya pagkatapos magsalita itong si retired Brigadier General Garcia. Ang kanyang punto dito ay dito sa sa ICI para tayong ginagago na ng gobyerno talaga dito. Itong ng ICI na ito. Dati titigilan itong flood control kung tutusin. Ang problema, sila ang tumitigil. Kasi gusto natin talaga mapalabas yung mastermind. Yung mastermind ang natin dito. Kaso parang ito kung na lang, pakinggan na lang natin to si General kasi may mga maganda dito sasabihin. So, pasok General. Yung mga kababayan natin, kaliwat kanan po yung kanilang mga ginagawang protesta. Sa katunayan, kagabi, may mga protesta din na pinangungunahan ni Congressman Kiko Barzaga laban po dito sa korupsyon. Sa tingin po ninyo, may tiwala pa ang taong bayan ngayon sa Kamara? Sapat ho ba yung ginagawa ngayon ng Kamara para bumalik yung tiwala ng taong bayan sa kanila? Sa Kamara po... Sama ko ng Senado pala. Kongreso. Ibig ko sabihin sa Kongreso. Sa mga gobyerno, sa ating gobyerno. Okay lang naman po yung ating tanong na, sige po, sa ating Kongreso. Doon simulan natin doon sa Senado. Sa Senado, yung leadership ng Senado ang questionable. Because hindi siya, kumbaga wala sa gitna. Meron siyang pinapanigan. No? At mukhang merong gustong mangyari. Ang nakikita ko doon sa ginagawa nila sa Senado is yung paktakpan yung mga nagkasala. Tatawag sila ng mga testigo. Puro contractor, puro DPWH, pero kahit minsan hindi tinawag si Martin Romualdez, Congressman Romualdez, hindi tinawag yung mga iba pang mga sinasabing involved, hindi tinawag si Congressman Momo, hindi tinawag yung puro ang tinatawag yung mga at yung mga testimonya nila ang ating nadidinig at pagkatapos ay dinidiscredit nila para minamind condition nila sa tao, wala palang kwenta yung testimonya na yun. Hindi po walang kwenta yung testimonya na yun, kundi ang nangyayari, kaya po meron time na talagang nakakagalit at nakikita mo po kasi, pagka nauunawaan mo yung ginagawa nila, nakikita mo yung ginagawa nila sa mga tao na gusto nilang lokohin. Niloko na po tayo. Gusto pa tayong lokohin ulit. Gusto pang pagtakpan na yung mga may kasalanan, walang kasalanan. At yung mga nagsasalita ng katotohanan, pinalalabas nilang mga sinungaling. Yan. Doon po sa Senado, yun yung aspeto doon. Yung leadership, pati yung paghawak nung tawag dito, yung Blue Ribbon Committee. Tama ba? Blue Ribbon ba yun? Yung na kay Erwin Tulfo ngayon? Yes po. Yan. Ibinigay ninyo doon sa tao, wala kasing tumanggap no? Binigay nila doon sa tao na may question yung pagkasenador. Hindi pa tapos yun and siya naman, walang kadelikadesa, tinanggap. Minority Leader Alan Peter Cayetano maupo dyan sa Senado kine-question dahil hindi ka nga natural born Filipino. Baka nga hindi ka Pilipino Yan yung depekto nung kaya I always go back to the case of Grace po because to me, sa aking pananaw, all of this started from the time na lumabas yung ruling ng dun sa kaso ni Grace po. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Ilang linggo na rin po na walang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee at itong ICI naman, tuloy-tuloy sila sa kanilang mga investigasyon kaso hindi po naisa sa publiko. Ito ba ay mas lalo lang
sidhi ng galit ng taong bayan kasi parang Ay, ano sila talaga. ngayon, bulag sila ngayon sa mga pangyayari. Unlike doon sa naisap sa publiko, like sa Blue Ribbon Committee, naririnig nila ang mga tanungan, naririnig nila ang mga sagutan mula mismo sa mga resource person at sa mga mambabatas mismo, attorney. Ano masasabi niyo po? Bago ko yan sagutin, tapusin ko lang yung nasa Senado pa lang ako no. Yung Kamara is shot. Mababa talaga yung trust rating, ang tiwala ng tao sa Kamara is puro sila kumbaga parang nadamay na silang lahat doon. Napakapangit ng pananaw ng tao sa ating Kamara dahil kahit sa Kamara wala silang ginagawa doon sa mga kasamahan nila na napangalanan na merong kasalanan. Kumbaga, they protect their own Hindi uubran ganun Kayo yung mga representante ng taong bayan. Alam nyo, galit na ang taong bayan, pero kayo hindi pa kayo galit sa mga kapwa ninyo dahil pare-pareho naman kayong sumanggap doon sa tinatanggap ninyo dyan. Aba, ang balita ko dyan, yung pagka buwan-buwan yata, meron silang tiga 1 bilyon yung mga congressman. Pumupunta sila sa isang congressman at doon nila kinukuha yung kanilang allowance sa tigwa 1 million every month. At pagka sila magre-recess, 2 million ang kanilang baon bago sila magre-recess. Paldo. So, ganun katalamak yung kung gano'n kumalat yung pera doon sa Kongreso. Bakit ba yung Kongreso, yung budget doon hindi masyadong napapag-usapan? Pagka yung kanilang budget na usapan, hindi natitrim. Trim sila ng trim sa kung saan-saan. Pero yung kanila, hindi nila tinitrim. Okay. Punta tayo dun sa tanong mo, diyan sa ICI na closed door. Hindi po tama yun Kasi anong tinatago ninyo? Yung, una po, yung mga pagdinig sa Senado, sa Kongreso, tungkol puro mga testigo naman tinatawag ninyo, tigilan nyo na po dahil hindi naman po kayo investigative. Hindi naman po yung pag-iimbestiga ang inyong dapat na trabahuhin. Kung kayo may binabalangkas na batas, pwede. Katulad nung nangyari dun sa yung kay Marine Master Sergeant na sinabi na may depekto yung notarial law. Dapat ayusin nila yung notarial law because na-encuentro nila na mayroon palang problema doon. Yun po yung talakayan nila. Huwag po yung essence, huwag po yung substance nung testimonya ng Master Sergeant dahil yun po ang kanyang testimonya. Kung may depekto yung, bahala na sila sa korte kung may depekto yung kon. Pero napansin niyo na may depekto sa notarial law dahil nakakapag-notaryo pala yung mga notaryong hindi umaapir. At saka nakakapag-notaryo pala sila na hindi umaapir yung mga tao sa harapan nila. Yun po ang kailangan na mangyari sa pagnonotaryo. Susumpa ka sa harap ng notaryo publiko at susumpaan mo na iyan ang iyong pirma at iyan ang iyong statement na ikaw ay hindi pinilit. Yon. Doon po sa closed door, ano po ba tinatago nila sa ICI? Una-una po, dapat po hindi na yan mag-ICI kasi parang paningin ko po dyan sa ICI, dinidribo lang nila. Para yung mga may kasalanan makapagtago na ng pera, makapag-ready na ng mga kanilang mga depensa bago pa dumating yung panahon na sila matawag. Kung sila matatawag, sa tingin ko po parang hindi sila matatawag. Parang hindi sila mapapanagot. Ano po duplication po yung ICI ng trabaho ng ombudsman. Yan po, basically talagang dapat yan sa ombudsman tapos diretso na. Tuloy-tuloy na po. Opo. So, nakikita nyo po na mas lalo lang itong magpapagalit sa taong bayan kasi nga, nabanggit ko kanina, ilang linggo na walang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Diyan sa ICI ay may hearing pero hindi naman ito na isa sa publiko. Di ba ginawa yan para at least maibsan yung galit ng taong bayan. Yan yung nakikita ng ibang mga analyst naman dyan. Pero nakikita mo ba na imbis na maibsan yung galit kasi merong mga ongoing investigation mas lalo dahil sa hindi na imbestigahan po, hindi na isa sa public, attorney? Talaga pong nakakagalit. At sa akin po, ang aking pananaw, kung tatanungin ninyo, tigilan na po nila yung ICI, diretso na lang po nila sa ombudsman. Kasi sabi ko nga po, yung ginagawa sa ICI, uulitin lang yan dyan Isasubmit lang nila yung recommendation nila sa ombudsman. Yung ombudsman naman, pag tinanggap nila yung kanilang recommendation ng ICI, mag-iimbestiga pa rin. Hindi naman yung, ito recommendation, ayun na, dire-diretso na sila. Magtatawag pa rin po yan, mag-iimbestiga pa rin po sila
in accordance with yung kanilang dahil kailangan po nilang aksyonan na kailangan din nilang magkaroon ng personal knowledge doon sa mga bagay na kanilang isusulat doon sa kanilang gagawin na complaint papunta sa Sandigan Bayan. Opo. Hindi naman po so hindi po nakakatulong yung ICI para sa aking pananaw. Dribble po yan. Yan giving the enemy time to, kumbaga, giving them time to regroup. Ayan, yun po yung pananaw ni Brigadier General Virgilio Garcia. Ngayon, ang sabi niya, kung maaari, ICN yan, wala namang kwenta, diretso sa ombudsman. Isa na namang problema na dito, alam na naman natin kung sino ombudsman ngayon. Si Remulla. Kaya hindi lang basta dribble yung ginagawa sa atin, talagang ginagago na ang sambayan ng Pilipino. Isa sa mga nagpagalit, isa na namang nagpagalit dito sa mga taong bayan, sa ating mga taong bayan. Yung pag-appoint na naman kay na napakaraming kaso, maraming reklamo, may kaso sa ombudsman, tapos siya pa naging ombudsman. Di ba? Parang sobra-sobra na yung panggagago sa atin. Tapos ngayon, dako tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano at mamaya is atin ding bibigyan ng konting reaction kasi mga iksi lang to. Tila naiinip sa flood control investigation. Git niya, dapat mapanagot ang utak ng korupsyon. Pero sino nga ba ang mastermind sa anomalya? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Sa pagharap ni dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, muling binuhay ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang naunang babala at suhestyon. Sabi ni Cayetano, kailangang mahuli na ang mga mastermind sa likod ng malawakan at sistematikong korupsyon sa flood control projects. Hanggat hindi anya natutumbok sa mga parallel investigation ng mga mastermind na ito, guguluhin lang nila ang investigasyon para makalusot at may pagpatuloy ang pangungurap. Habang ang nagtitirahan kapwa congressman, kapwa senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niyan. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Sambit pa ni Cayetano, dahil ang utak sa flood control scandal ay kumita na ng bilyon-bilyong piso, kaya nilang guluhin ang mga ongoing investigation. Ilang buwan na rin anya matapos ang SONA ni PBBM na nag-expose sa iskandalo. Wala pa rin daw kompleto at malinaw na listahan ng lahat ng flood control projects sa buong bansa. At tanging mga maliliit na individual pa lang niya. Ay, napunta. Ang tinitira ngayon. Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind dito. Mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. Kaya suhestyon niya sa Senate Blue Ribbon Committee, maging sa DPWH at sa ICI, unahing kompletuhin ang listahan ng lahat ng mga bagong flood control projects mula 2024 at 2025. Isa-isang ipatawag ang sangkot hanggang sa ikanta nila ang masterminds. So, ayan. Para sa atin din, kayo ay inihalal dyan. Nasa pwesto kayo, si Senator Alan Peter Cayetano. Kayo ang may magagawa. Dahil kami, wala naman kaming magagawa eh. Ayan, tulad nito. Isang panawagan dito. Bakit hindi nyo nagawin kung yung kinakailangan gawin? Lagi nating sinasabi ito, napakanipis ng lamang ng majority sa minority. Tapos nagkaroon ng kudita. Ay, baliktad tayo. Una, nagkaroon ng kudita. Tapos ang lamang napakanipis. Siyang kayo ng minority dyan. Napakalaking bilang. So, sa nakikita nyo,
Hindi nyo ba pwedeng ipanawagan dito sa inyong mga kasama? Kailangan na natin kumilos. Kailangan na nating mahuli itong mga mastermind na ito. Kailangan, kasi kayo ang tinitira dyan. Kayo ang tinitira na gustong palabasin kayo dyan sa Senado. Hindi nyo napapansin. O alam naman nyo na ito. Sinabi nyo na to sa inyong mga interview o sa mga press con na pag pinapangalanan ni Senador, napakabilis ng media. Tapos pagka nasa House of Representatives ang pinapangalanan, nasa Kamara, tahimik sila. Nakikita nyo na yun. Papayag ba kayo? Lower House, tinatarantado kayo. 24 lang kayo dyan. 24 lang kayo. Kayang-kayang, may magagawa kayo dyan. Unang-una dyan, huwag niyong ahayaan na hindi magpatuloy itong Blue Ribbon na ito. Hanggat hindi natutukoy kung sino yung mastermind. Parang pinapatay na nila eh. Ang tagal-tagal na naiinip na ang taong bayan. Kung nasaan na hearing sa Blue Ribbon Committee. Nasaan na yung mga pagpapatuloy nito na malapit na tayo sa pintuan. Tapos ang mangyayari, biglang ihinto. Tapos sasabihin na 2 hearing na lang itong si ginawa nilang chairman na questionable pa yung kanyang pagkatao. Hindi mo malaman kung citizen ba ng Amerika o ano. Kaya napakagulo na ginugulo na nga, napakagulo na, dinadagdagan pa natin yung galit ng taong bayan. Kaya kayo dyan sa Senado, lalong-lalo na sa iyo, Senator Alan Peter Cayetano, may magagawa ka. May magagawa ka. Kaya wag mong sabihin na wala ka. May magagawa ka. Ang problema, kayo dyan, may magagawa kayo. Ang problema, kayo ang hindi, nagkukulang na rin yung taong bayan sa inyo. Kasi Senator Marcoleta, wala kami problema eh. Kasi kahit nasa, minority, hindi siya ang handle ng, hindi siya ang chairman ng Blue Ribbon. Lumalabas pa rin yung katotohanan dahil may mga pasabog siya na hindi nalalaman ng kabilang panig. Ngayon, kung hahayaan yung ganito na lang ng ganito, pati kayo dyan, sasabihin, wala nang tiwala ang taong bayan, pati sa inyo. Totoo yun. Kumbaga, yung pagkakatiwalaan, dapat nga gawin nyo talaga na ito ng mabilisan. Dahil, napakabilis ng, nasa kabilang panig. Nakita nyo yung kung hindi naging ombudsman tong si Remulla, hindi mapapalabas yan si Martin. Kala nyo maglalabas yan si Martin na sasabihin niya mag-witness ako. Hindi yan lalabas. Kaya ngayon ombudsman si Remulla, ay nilalakas na loob. Na kahit na yung wala nang naniniwala sa kanya na siya ay gagawing witness, lumantad siya. Dahil alam niya. Kayo, independent kayo dyan. 3 powers. 3 separate powers. Ang binubuo ng gobyerno, ang binubuo ng ating hahayaan nyo bang masira na ito? Itong 3 na ito ang legislative, executive, at judiciary. Ito 2 na bulok na. Tapos ito kalahati na bulok. Masasama na ito kasi kasama na eh. Konting-konti na lang eh. Wala na eh. Buti na lang, ito, alhamdulillah, nandyan si Senator Marcoleta na bumuhay. Kung wala siya dyan, wala na, kasama na yun.
Kaya wala nang aasahan ang taong bayan. Ikaw dyan, Senator Alan, may magagawa ka. Kaya gawin mo na. Bago mo pagsisihan, para naman maiangat mo yung buwan mo. Maiangat mo, maitama mo yung mga hindi magandang imahe sa'yo dati. Sa totoo lang. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Syukran!